Ayan, nandito na naman po tayo sa ating maikling reaction or opinion or review dito sa ating mga napapanood sa YT. No? So anyway, magandang magandang araw sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon at sa lahat ng mga at sa lahat ng ating mga OFW, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. So, ngayong araw na to, meron tayong tatalakayin. Ito ay napanood ko sa 1PH nang in-interview ni Christy Permin, si Raisa. So, ito ay malaking revelasyon na isa pala siya sa tinangkang tanggalin sa Itbulaga ng mga halos-hos. So, ito meron akong video dito. I-play lang natin ng konti para Aware ka ba na isa ka sa tatlong unang gustong tanggalin ng pamilya Halosos sa Itbulaga? Aware ka doon? Sa totoo lang po, dun po sa pinost po na interview ni Tito Sen, dun ko lang po talaga mismo pong nalaman na Oo. ako po yung gustong alisin, tanggalin, tas palitan po. And yung reaction ko po, grabe, iyak na iyak po talaga kami. Kasi hindi ko po di ba? So, ngayon, ibig sabihin, parang siguro meron ng time, no? Meron ng times na talagang siguro kinausap ang TBJ na si Raisa pala talaga na si Raisa ang gustong tanggalin. And siguro kung napapansin ninyo, mayroong mga araw o buwan yata o buwan na hindi natin siya nakikita sa Itbulaga or bihirang-bihira na lang natin siya makita sa Itbulaga or maybe once a week and twice a week. At tulad ng sinasabi niya dito na eh. And buti na lang po talaga, pinagtanggol at pinaglaban po ako ng TVJ. Kaya Totoo sobrang yan. po laki ng pasasalamat ko sa kanila. so yun ano. So pumapasok na lang siya ng isang beses sa isang beses sa isang linggo. So yun pala, tinangka na pala siyang tanggalin. And buti na lang nandyan ang ating mga idol na TBJ ay hindi sila gumiba para tanggalin ang batang ito, no? Kasi sa akin naman, para sa akin ay napakagaling naman na host, nakakatuwa siya. Siguro naman, ayan, sa mga legit Dabar Cats, no? Nakikita nyo lagi to at kung gaano siya ka-jolly, no? Napaka cute na bata. Pero buti na lang at hindi siya natanggal. And kahit isang araw, tulad nga ng sabi niya, na kahit isang araw yung pinapasok niya ay napakahalaga para sa kanya. So masakit para sa atin na marinig na isa pala siya sa mga na tanggang tanggalin, no? And wow, hindi ko maano to. And may napanood din ako kanina sa ano ulit yun, kumalaman kung sa basta sa isa sa mga interview kay Halosos. May sinabi doon na ang bagong Itbulaga ngayon ay yung magbabago yung platform, maghahanap sila o gusto nilang bigyan ng chances yung mga baguhan or yung mga bago o yung mga gustong pumasok. And nabanggit pa doon na gusto nilang mag-shine yung tatlo, which is si Wally, Paulo at saka si Jose. Gusto nilang mag-shine yung tatlo. Para sa akin, hindi na nila kailangan. Hindi na nila kailangan para mag-shine kasi sikat na sila. Everybody knows them. Magaling na sila. Bakit mo kailangan bigyan pa yung taong mga sikat na? Kung gusto mo rin lang pala, edi kumuha ka ng mga bago na galing sa ibang lugar na walang experience. Hindi natin kailangan magtanggal ng tao o tanggalin yung mga host na yan para lang maglagay ng bago. Hindi. Pwede natin pababayaan mo yung mga lumang host na nandito and then tsaka tayo magpapasok ng iba. Kasi bakit? Para sa akin, hindi rin hahasayang mga bago kung wala ang luma. Kasi siyempre yung mga luma, yan ang magtuturo sa kanila. Yan ang mag-guide sa kanila. TBJ ang mag-guide sa kanila.
para sila ay matuto. Hindi pwedeng isasabak mo na lang ah, yang mga bagong ipapasok mo. Tulad nung nangyari nung unang-unang araw ng 8 Bulaga. Marami ang nadismaya dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. At dahil dyan, ano ang nangyari? Nagkaroon ng, ito na yung isang topic natin, nagkaroon ng bistado, bookingan, scripted. Sana man lang doon sa unang araw ninyo, pinakita nyo ang galing nyo, pinakita ng mga host na karapat dapat sila para sa programang 8 Bulaga. Alam nyo ba na yung nanalo, isa sa mga games nila o yung tinatawag nilang palaro, na may nanalo doon na maliit na lalaki. And guess what? Napag-alaman natin na ang nanalong iyon ay isa pa lang tauhan ni Buboy Villar. Sino si Buboy Villar? Ay isa sa mga host. At ito yung picture niya. Ito yung video. Lian. Ito na. So, ito si Lele ang Oh, di ba? Ito ay si Lele. Oh, Lele. Kung matatandaan ninyo, teka, tingnan ko ha. Kung matatandaan ninyo, si Lele ay nanalo sa 8 Bulaga nung unang-unang araw ng unang araw na lumabas o bumalik ang 8 Bulaga. Pangalan niya ay Lele. And natuklasan natin na yung leleng ito na nanalo ay katiwala o nagtatrabaho kay Buboy Villar. So, doon pa lang sa araw na doon pa lang, no? Bakit ganon ang nangyari? Hindi naman yan ang layunin ng 8 Bulaga. Ito pa masaklap. Hindi inamin ni Buboy na kakilala niya yung pinili nila. 'Di ba? Ngayon, anong mangyayari? Mababas tayo kayo o mababas kayo ngayon, no? Nanandaya kayo. Unang araw pa lang sa program. Nandaya na, scripted na. Siguro acceptable pa siguro 'yon kung sinabi ni Buboy na, "Uy, kilala kita, ikaw yung vendor ko ha." Siguro accepted pa 'yun eh. But wala tayong nakita, wala tayong narinig. Patay mali siya lang na hindi kakilala. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano yung picture na sinasabi natin. So ito yung picture. So ito guys, makikita natin dito yung litrato nung nanalo. Yung litrato nung nanalo doon sa segment ng 8 Bulaga. Makikita nyo yung nakaitim. Yan yung pinakita nating video kanina. At itong nakaputi rito, ito yung pangalan ay Nene na nanalo dito sa 8 Bulaga. Marami na rin nakakilala o namukhaan kung sino si Lele. No? So yun guys, unang araw pa lang, meron na tayong nakita. Merong ng issue kagad. No? Hindi ko malaman kung pandaraya ba ang pwede nating itawag dito. Pero isa lang alam ko. Bistado na kayo. Yan ang alam ko. Kayo ay bistado. Ayun. O, di ba ang ganda ng ating ganda ng ating sound effects. So anyway guys, maraming salamat po. Next time, abangan nyo na naman ang ating
susunod na mga reaction. Thank you.